congratulations po. Congrats kay Maestro 21 TV. Congrats. Siya pong pinanghalpon na Ghost Reactor. Okay, mga kalingap, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Saan man po kayo dako ng mundo naroroon. Ako po muli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV, at sa ating video ngayong araw na ito ay tayo muli po ay magbibigay ng ating panibagong reaksyon po tungkol po sa kaganapan. Mainit na pinag-uusapan po dito po sa loob po ng bakuran ng Kalingap. Okay. Alright. So, marami na pong nag-content, marami na pong nagbigay ng kanila pong mga reaksyon po tungkol po dito sa pangyayaring ito at sinasabi ay para naman pong dihado. Dihado o kinawawa po si Baby Beyonce sa lakad po nilang mag-hubby NYP dito sa Metro Manila at ang sponsor po na ito. Ang kanila pong sponsor ay para bang sinasabi po nila na inapi po si Baby Beyonce sapagkat mayroon pong ibang gusto po ang sponsor na ito at mayroon pong sinasabi na issue po dyan na si J. Brad at kung nakikita naman po ninyo sa ating pong thumbnail mga kalingap sinasabi ng mga ilan na itong si J. Brad at YP ay magkasama sa isang kwarto. Nako po, nako. Hindi po ba? Nako. Okay, pambihira naman, malilikot naman po ang mga pag-iisip ng ating mga iba dyan na nakapanood, mga nagbibigay ng kanila pong puna, nagbibigay po ng kanila pong komento tungkol po sa naturang usapin tungkol dyan. At sinasabi din, mayroon din pong usap-usapan. Naku po. Mayroon din sa usap-usapan po ng mga bubwit. Pinag-usapan din po mga kalingap kamakailan po mainit na sinasabi. Ang sponsor po na si Kalingap Edo o si Papa Eds ay gustong suluhin po ng sponsor. So, yan ang ating pinakapaksa ngayong araw na ito. So, bago po yan, tayo muna po ay magbibigay po guys sa ama at founder po ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang. At nagkilikin po natin Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dan, Kuya Brooks Vlog. At siyempre, kung bago lang po kayong padpad sa aking munting channel, sana po ay inyo rin pong tangkilikin sa pamamagitan po ng pag-like, share, and subscribe. At tuloy, pinutin na rin po ang notification bell. At nang sa ganon, tayo pa rin po ay magsama-sama sa susunod pong mga reaction videos na ating gagawin sa inyong pong tangkilikin po natin ang ating mga Kalingap partners, lalo na po yung mga nandyan po sa Kalingap Landing Pad at ganun din po sa ating mga kapatid po dyan sa Team Siomay ng Kalahi Community at ng buong Kalahi Community. Okay? So, tayo na po ay magpapatuloy pero bago po yan mga Kalingap, tayo muna sabay-sabay po muna nating panuurin ang isang maikling video clip po na ating kinuha po sa live ni Kalingap Edu. So naturang live po mga Kalingap ay hindi na iwasan pong magbigay ni Kalingap Edu ng kanyang saloobin. Magbulalas ng kanyang sama ng loob, lalo na po doon sa mga mapangahas nating mga kasamahan na nagkomento ng kung ano po. Nako. Okay? So mayroon din po ditong nasabi po si Kalingap Edu, mga Kalingap, na parang sa tono ng kanya pong pananalita ay masama ang kanya pong loob kasi sinasabi. Okay, mamaya tunghayan po natin muna mga Kalingap ang naturang video clip po mula po mismo sa live po ni Kalingap Edu. Si Beyonce po ay wala. Nagpakalayo-layo. Kasi po siya yung kawawang bata. Kahapon po, Perea Street. Shooting. Nag-shoot po kami kahapon, guys. Sa Santa Rosa. Enchanted Kingdom, guys. Enchanted Kingdom, guys. Maghapon po kami Maghapon hanggang alas 7 ng gabi. Nangyari po sa akin. Tapos yun? Naabot kami hanggang 6 or 7. 7. Grabe, sobrang saya nun, guys. Tapos diretso paseo, lag pa rin kami.
Tapos hanggang no bali, lag pa rin kami, inabot na kaming alas 10. Meron na siyang bagong location Oo, na ganda nakita. doon guys. Sobrang May nakita siya ng bagong location. Tapos sobrang nun. Sobrang tagal ng vlog ka, halos full day tayo nagparaan. Anong part yun gagawin natin? 61? Hindi ko alam. 62? Tapos, uwi na kami nun guys, ng bandang alas, mag-rest na kami ng alas 11 sa Tapos si Jay Brad, masama ang pakiramdam nito. At di niya kinaya yung panahon dito pa bago-bago. Tapos, yung rides, sobrang tindi. Extreme ang rides namin dun, halos like, at nagkasakit siya nun. Mainit siya. Chinek ko rin siya, mainit talaga. Nalintura po ako, nilagnat po ako sa gabi. Oo. Siya ang sidekick ko siya kahapon eh. Siya ang cameraman ko, saka si Doc ang driver naman. Alalay ko sila. So ayan po inanuta muna yung sitwasyon. Pagod si Jay, may sakit pa. Tapos yun po, papunta na kami sa hotel. Siyempre, kami dito, nagtitipid kami, kaya yun, yung talaga, ako sagot ko lahat kasi ito ang takat ko to ay, kaya sagot ko sila lahat. Nung papunta na kami dun sa hotel, yun, sagot na nung sponsor ko yun. Tapos, ayun, nung naadong kami, papasok na kami sa sa taas. Tapos nun po, nagpapahinga na kami nun Tapos, si Doc po naiwan sa baba. Tapos, si Jay at yung mga lalay ko, sila kumasikaso ng gamit. Tapos ako pagod doon, kausap ko yung sponsor. Tapos biglang pumapasok si Doc, nagla-live. Tapos sinabi yun, di ba? Ang sabi po, nasaan si Beyonce? Nasa kabilang kwarto po siya. Tapos sinabi kasama to. Kasama to dahil ginaano yung gamit. Tapos, kami po dapat tatlo ang magkakasama sa room. Tapos yun, hindi na sabi ko sana ako rin sana kasama ako ng sponsor dito magpalipat. Ang gagawin ko sana ililipat ko na rin si Jay dito sa namin, dun sa sponsor kami tatlo. So ayun po, ganun na nangyari kagabi. Yun po ang hindi nyo alam, galit na yung lahat. Okay, so yan mga kalingap. Maliwanag po ang paliwanag po. Ang paliwanag ni Kalingap Edu o si Papa Eds dito So sa buong maghapon po daw na yan ay pagod po sila. Okay? Pagod po sila at ito yung unang issue na ipinupukol diyan ay sinasabi na itong si Jay Brad at saka si Beyonce ay magkasama sa kwarto. Okay? So kaya lamang po sinasabi na magkasama po sila sa kwarto mga kalingap ay dahil inukuka o inaayos po ni Jay Brad ang mga gamit. Maliwanag po yan Napakadumi naman pong mag-isip kasi ng paano kasi nakaabot o paano nag-leak ang impormasyon na ito o ang sitwasyon na ito sa ating mga kasamahang reactors kaya tuloy ay pinagpiestahan po ang paksa na ito mga kalingap. Nako, kayo po ang mag-isip mga kalingap. Okay. Di ba? Sa live po ni Kalingap Rob ay sinasabi po niya doon na ipinagpaalam po ni Edu na kung maaari ay isasama po niya si Beyonce na pumayag naman po si Kalingap Rob. Hindi po ba? Pumayag si Kalingap Rob. At kaya naman po sinama po itong dalawa na ito, Dr. Love at itong si Jay Brad ay upang may magsilbing alalay, magsilbing cameraman, yung isa naman po ay magsilbing driver. Ganun po yun mga kalingap Bakit paano na binigyan ng negatibong aspeto yung pagpunta doon sa kwarto? So sa palagay nyo naman po ba ay papayag itong si Kalingap Edu na si Jay Brad ay matutulog at Beyonce ay matutulog sa iisang kwarto? Nako po. Malaki po ang tiwala ang mga magulang po
malaki ang tiwala po ng mga magulang po ni Fiancé si Kalingap, lalo na po sa mga kay Kalingap Edu at Kalingap Ram. Sa palagay nyo ba, sisirain po ni Kalingap Edu yung pagtitiwala ng magulang po ni Bibi Fiancé sa kanila, sa kanya? At sa palagay nyo ba, nasa ganitong pag-uri ng pag-iisip po si Edu, na papayagan po niyang sa isang kwarto magtutulog o magsasama ang J. Brad at Fiancé, no? So maaring aywan ko ba kung paano nakarating ito sa ating mga katotong mga reactors, kaya tuloy binigyan po nila ng maling interpretasyon. Okay? So kaya lang po nandun po si J. Brad ay dahil may inaayos ang mga gamit. Okay, sinasabi din po nila, may issue na itong si Kalingap Edu ay gustong masolo o gustong isama na pong sponsor sa kanya pong kwarto. Ay, nako. Interesado ba ang sponsor sa katawang lupa po ni Edu? Ay, nako. So, napakalayo pong isipin, di ba? Okay, pagpatuloy po natin. At tapos maling-mali yung mga yung mga sinabi-sabi sa sa reaction, ang niya po. Mga reactors daw, which mali-mali. is nakaka-disappoint kasi pinangunahan niyo agad yung yung mga pangyayari. Kahit Opo, nakaka-disappoint po naman. Maski sino po ay madi-disappoint ay bigla-bigla na lang pong ako nga mismo, nandito po sa Kalingap Reactor Partners, pero nabigla rin po ako sa ating mga iba pang mga kasamahan ay bakit biglang nagkaroon po ng ganito pong issue. Hindi naman po sila kasama doon sa lakaran. Bakit sino ang nag-feed sa kanila ng mga ganito pong impormasyon? Bilib naman po ako sa ating mga katoto at sila po ay mayroong mayroon po silang nakatalagang mga bibuit na siya po ang bubuntot sa lakaran po ng ating mga bida. Okay? So, sa parang nadismayado po si Kalingap Edu. Kaya, ang tono po ng pananalita, dismayado at nalulungkot at medyo siyempre, kung ako rin po yan ay medyo magagalit ka talaga. Okay? So, huwag tayo pong magtatampo kung itong si Kalingap Edu po ay magbubulalas po ng kanya pong sama ng loob at makikita nating magagalit sa ating mga iba pong mga kasamahan na nagbigay po ng mga maling reaction daw po. Mali daw, si Kalingap Edu po ang nagsabi niya. hindi nyo alam yung idea. Andoon si Erica. Hindi po, wala po doon si Erica kahit sino pong tanongin nyo. Di ba? Wala po si Erica. Yung sinasabi nyo pong kasama ng sponsor ko yung si Erica, sabi po ng sponsor ko is, nagkataon lang po, hindi rin po niya alam. Hindi rin po niya alam yun. Sinabi lang niya, galit nga yung sponsor ko dahil sinama dun sa pinuntahan niya, si Erica, nitong Kasi ang usapan lang po namin yung sponsor ko is, magkita kami dito. Hindi po dahil pinapunta niya lang ako, may gamit po siya, galing po siyang LA, 15 hours ang biyahe papunta dito. Tapos po, pagod na pagod. Nakakahiya naman pong ako reregaluhan, ako pa magiging demanding sa oy, dali mo dito ang bagahe, ganito, dali mo dito sa sa bahay ko. Siyempre ako na kasi akong bibigyan eh. Tama nga po naman, di po ba? So nakakahiya naman po sa sponsor, ikaw na nga po ang bibigyan, ikaw pa ang magdidemand, di po ba? Kulturang Pilipino, kapag tayo po ay binibigyan, nahihiya po tayo na sa atin pa mismo dadalhin. So sana kung may kakayahan naman po tayong gumawa ng paraan para kunin po natin kung ano man po yung ibibigay sa atin, ay talagang tayo na po ang gumagawa ng paraan. So yun po pala yung pangyayari po So maliwanag po yan Okay. So ayun, bakit tayo doon? Tayo na mag-adjust kasi nag-give na nga sa atin tayo pa So ayun po, yun po lahat ng pinaka doon. Saka yung mga sa sponsor, pasensyahan po tayo. Pag po kayo, block po kayo lahat. Nako,
Lahat ng nakita ko, hindi ko nagustuhan yung mga reaction dyan. Nako. Patay tayo dyan. Ayoko na nagsasalita ng di pa alam ang buong detalye. Nakakaano ba, ang dami ko nabasang masama. Lalo nun sa sponsor ko, sa mga kasamahan ko dito, ang bihira. Kinuha ko po sila dahil kailangan ko ng kasama. Saka pinaalam ko po sila kay Kalinga Prab. Dahil hindi ko po alam dito sa lugar, saka kailangan ko po talaga ng alalay. So yun po talaga ang nangyayari. Yun po ang katotohanan, wala pong iba. Yan. Okay. So parang sinasabi po dito ni Kalingap Edu, mga Kalingap, na pasensyahan na kung siya po ay makakapagsalita ng hindi maganda sa mga kasamahan po nating reactors na nagbigay po kaagad-agad ng kanila pong mga reaction na hindi naman po alam po ang katotohanan o hindi alam ang buong detalye. Okay. Dapat pag tayo po ay magbibigay po ng ganitong balita, ito yung balita rin pong ito nating matatawag. Kasi inuulit po natin, binobroadcast natin sa ating mga channel. So ito po ay isang uri ng pagbibigay ng impormasyon sa isang bagay o sa isang sitwasyon. So dito, maliwanag po na sinasabi po ni Kalingap Edu, mga Kalingap, na mali ay yung impormasyon po na ibinibigay po natin sa ating mga viewers, sa ating mga channel. Okay? So kaya po siya ay nagagalit kasi marami po siyang nabasa tungkol po sa sinasabi, mga negatibong komento, pambabas doon po sa kanya pong sponsors na sana naman po ay pinangalagaan din po natin. Pinangalagaan din po natin dapat yung reputasyon, dignity, integrity noong yung kausap po ni Kalingap Edu po na sponsors. Okay? So kaya nga po ito siguro sinasabi po ni Kalingap Edu, mga Kalingap, dahil matagal na ito palang sponsor po ni Kalingap Edu. So siya po ang siya po ang nakakaramdam ng pagkahiya. Napapahiya po si Kalingap Edu sa ginawa po ng ating ilang mga kasamahan o mga ilang viewers na nagko-komento ng hindi maganda para sa tungkol po sa ating sa sponsor po na ito ni Kalingap Edu, ay si Kalingap Edu po ang nahihiya. Kasi matagal na pala itong sponsor. Kaya sabi niya, pasensyahan po tayo kung mabla-block daw po kayo kung ano man po ang gagawin po ni Kalingap Edu, hindi po ba? So sana ay i-double check natin ang ating impormasyon. Hindi yung tayo po ay makapag-content lamang, magkaroon ng views. Isaalang-alang din po natin ang damdamin, ang reputasyon ng bawat isa na maaaring makasama po dyan sa ating gagawing content. Kagaya po niyan, sinasabi po niya kung ano-ano rin pong mga komento ang ipinukol o yan, tama, ipinukol sa dalawang ito, kay J. Brad at kay Dr. Lab, na siyang nagsilbing mga alalay po niya dyan dahil hindi niya alam yung hindi niya gamay ang lugar po na pinuntahan po nila at ipinagpaalam po niya yan kay Kalingap Prab. So sana ay wag tayong pabigla-bigla naman na para tayong mga newscaster or news news field reporter. Okay. News reporter na para bagang sa kagustuhan po natin na tayo po ang manguna sa scope, sa kagustuhan po natin na tayo ang mangunang makapagbigay ng ating mga reaksyon tungkol po sa mga trending na mga characters, ay kinakailangan i-double check po natin ang impormasyon natin. Makinig po tayo kay Kalingap Edu. So ito daw po ang totoong pangyayari. Kung hindi pa rin kayo maniwala, nasa sa inyo na po yan. So hanggang dito na lamang po tayo mga Kalingap. Puli, tagkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ati Edna Vlog, Kalingap Prab, Kalingap Dan, Kuya Bruce Vlog, at pinapakiusapan din po kayo na sana po ay inyo rin pong tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pag-like, share, and subscribe. At tuloy, pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganon, tayo rin pa rin po ay magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin.
Muli isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.